Yoyo po ka diya. Bus lang mo yoyo ano. Yung galit niya sa ano na 3,800. 4,000 bago maramdaman yung galit. Parang minsan kayo marinig ko parang late ang Delay na siya. accelerate niya, delay. Oh, delay na yan. Okay. Basta yung galit ng makina na delay na. Bago siya mag accelerate ng kuha, naka na yung accelerate. Oh, naka-full na. Kagano na. Oh, sagad na. Tapos siya Magalit. Kaya maano ka niya, matakaw ka sa gasolina. Ano man sir, Rodre? Pikas? Pikas sa bumpa. Bila. Nadre boss. Against the light on boss. Ay, ayaw lang yung pizza like. So okay na guys, papaadal natin ang makina, pakiramdaman natin kung anong mangyayari. Okay, so hindi natin ikakat yung video para makita nyo actual, yung changes. Maingay yung iba yung labas. Ipot tayo yan para may load. Okay, so habang i-idle natin yung makina, ganun pa rin ang gagawin natin. Naka-idle lang siya, ipapakalat lang natin yung hado engine treatment doon sa engine oil. Mamimix siya doon sa bagong oil, pupunta doon sa mechanism ng buong engine, and then tawag dyan, tatrabaho doon sa may main rod bearing, conrod bearing, tawag yan yung valve train mechanism sa kanya. Kung may turbo siya, papasok yun sa may turbo, papasok yan doon sa shafting ng turbo, sa seal ng turbo. Ito kasi wala itong turbo, so lahat ng pwedeng may metal to metal contact friction guys, titirahin niya yon. So wala siya ibang gagawin doon kundi magdi-diffuse siya doon sa magitan ng melting chroming. So mamimelt yung mga particle materials, especially mga bakal-bakal. Tapos yung hado yun magiging pinaka-semento. So siya magiging magdi-diffuse sila doon, didikit at magkukurom na dandahan doon sa loob ng metal surface ng bakal. So ang hado engine treatment po is mangyayari, magagawa siya ng tawag niyan yung chroming process. So iko-chrome niya yun, yung gas-gas ng makina mo, ganito mga gas-gas. Pag na-chrome yan, parang na yung salamin, hindi nasasabit yung mga kuko mo. Okay, so ang unit nito is Toyota Avanza. So nag-undergo ng overheat. Ngayon naagapan natin, nag-change lang tayo ng thermostat. Tapos iba na yung under ng makina, magasgas na, maingay. Tsaka tawag niyan yung RPM, nakita niyo naman yung before, talagang nasa 4,000.
bago magalit yung makina. So kailangan natin mai-recover yun guys. Mabalik natin sa standard kung paano siya nilabas ng brand new ng 1,100 galit na siya. So dapat natin mabalik yun sa magitan ng hado engine treatment na hindi tayo nagbukas, nagdukot ng piston ring. So wala tayong ibang ginawa kundi nag-change oil lang tayo, nagpalit tayo ng thermostat. Is normal naman talaga yun dahil yun ang problema. And then check natin ngayon kung ano mangyayari. Okay, so walang cut ang video guys para makita nyo anong mangyayari kakalabasan. So yan o. Ayan guys, wala pa tayong almost 3 minutes, magpo 4 minutes pa lang tayo, pero nakita ko na yung RPM ibang iba na kaysa kanina. Ayan o, yung galit ng makina maririnig mo na into 1,800. Hindi ko pa full accelerate pero maramdaman mo na yung galit ng makina, marinig mo na o. Ayan o, 2,000 galit na siya. Okay, so yun yung tawag niyan, yung basic pointers po lagi na pinapromote natin na produkto. Kahit hindi mo na to i-test drive guys, dahil sa apak mo pa ng accelerator makikita mo na yung speed mo. Bakit? Kasi nga ang problema nito is throttle delay. Ngayon mararamdaman mo na yung bagsak ng RPM, mabilis bumalik. Kita nyo, nararamdaman nyo yung galit ng makina oh. Naglalaro na into 1,800. So ang kailangan natin mabalik natin into 1,100. Yan ang pinaka maximum na galit ng makina. Dapat yan mula pag brand new, yan ang mangyayari sa iyo guys. So anong purpose ng hado? Ang gagawin niya, lahat ng carbon metal doon, kikrom niya yun, at may babalik yung compression kung paano mo na nahawakan yung unit mo na bago na yung kanyang power, ganun talaga ang kalalabasan niya. So ganun ka-epektibo yung hado guys pagdating sa mga overheating, pagdating sa mga lumang sasakyan, and then sa mga ganun din, kung brand new mas maganda ilagyan mo na bakit? Para nakaprotect na agad siya doon at hindi na magkaroon pa ng problema yung mga gas-gas sa loob. So wala pa tayong 10 minutes pero ang laki na ng pagbabago. Kita nyo yung galit ng makina, oh lumilindol. So yan na yung after guys. Tingnan nyo mabuti yung after, kinalabasan ng ginawa natin. Kita nyo yung galit ng makina, maririnig mo na dito sa loob. Kanina halos hindi mo marinig Ibig sabihin talagang low power, low compression siya. Okay, so wala man siyang problema sa mga indicator. Wala tayong EGR na nilinisan o anumang parts na nilinisan sa loob o mga turbo o intake manifold o wala tayong ginawa, kundi yun lang, nag-change oil lang tayo tapos naglagay lang tayo ng hado engine treatment. Okay, so yun yung lagi ko pinopromote guys sa ating YouTube channel para dagdag iwas sa overhaul, iwas sa sakit ng ulo. So Toyota Avanza po ito. So pakiramdaman nyo guys yung after. Ayan ramdam na natin yung galit ng makina into 1,000. Kita nyo, ayan galit na siya. Ramdam nyo na yung galit guys. Okay, so at least kita nyo yung ito na yung after. Pakiramdaman nyo mabuting after. Galit na siya into 1,500. Dukutin natin yung 1,000. Check natin kung kaya ba. Kaya na. So bumalik na yung standard na power ng makina. Okay, so at least nakuha nyo na yung basic pointers guys. So hindi natin test drive to kasi yung talagang kalalabas na yan, talagang automatic yan. Dito pa lang kita mo na how much more kung pinatakbo mo pa. Okay, so at least kuha nyo yung basic pointers guys. So yun lang, maraming salamat. Please shoutout sa ating YouTube channel at please subscribe, share my video guys, and then I will then comment down below, then I will reply anytime, anywhere. Okay, basta comment lang kayo, magre-reply tayo. Ano mga tanong, sasagutin natin yan. Tapos nakuha niya yung basic pointers. So yun lang, please subscribe my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you. Yan ang after. Pwede na yata.